Alright, situation. The bracket welded to the flange of the supporting column carries the load P. We are given the following data. A is 125 mm. B is 250. C is also 250. And then the applied P is 100 kilonewtons. Okay, first question, what is the force per unit length on the weld group if the load acts at the centroid of the weld group? Second, find the critical force on the weld group due to the torsional effect of the eccentric load P. And lastly, number three, determine the size of the fillet weld required to resist the eccentric load P if the allowable weld shear stress is 145 megapascals. So, una sa lahat, kung mapapansin natin, yung weld natin ito. Okay, so first thing first, alam natin na itong weld na to, meron niyang certain centroid. Let's say, nandito banda yung centroid ng weld, no? Yung centroid. So ngayon, dahil yung pin na to ay wala naman, hindi naman naka-apply dun sa weld group centroid, then this particular force will also create a torsional moment. Okay? And the torsional moment can be defined by the eccentricity. So eccentricity natin guys, hindi ito no, hindi ito eccentricity. Ang eccentricity, balikan lang natin na sinusukat 'yon mula sa centroid ng weld group hanggang doon sa force. So, ito eccentricity. So para ma-define natin yan, kailangan muna natin alamin nasaan ba yung centroid na to? X bar, no? Kunin muna natin X bar. So, paano natin kinukuha yung X bar? So, para makuha yan, we will apply Varignon's theorem. So, every time na kukuha tayo ng centroid, lagi natin babalikan si Varignon's theorem. Okay? So, we will apply summation of moment. Actually, hindi siya moment of area eh. Moment of length. No, kasi pagka-weld, yung thickness na to is ina-assume na lang natin na parang sobrang nipis siya compared dun sa haba niya. Kaya parang isipin natin, line na lang to. Ito rin line. Ito rin line. No? So let me use this as my reference. No? So yung line 1 as my reference. So bali, we will take summation of moment length. No? Parang moment area pero length na lang kasi again, yung mga welds kasi parang ina-assume lang natin na mga lines yan. Hindi siya dahil sobrang nipis niya, no? So moment length. So about 1, no? So we have the total length times x bar should be equal to summation ng mga length times x. Okay, so ang total length natin will be siguro tawagin natin to na L1, L2, at saka L1 na rin kasi parehas lang naman sila ng length. No? Maliban na lang kung mas maiksi ito, pero same lang kasi. So L1 na lang tsaka L2. So yung L1 natin is 125, no? Tapos yung L2 natin is 250. So dalawang 125. So we have, yung total length natin is dalawang 125 plus 250 times x bar. Tapos yung L1 natin ay 125, tapos nasaan yung centroid nung L1? So, di ba ang centroid ng line nasa gitna? Nandito sa gitna. So, dahil nasa gitna, edi kalahati ng 125. Okay? And then times 2 kasi dalawa sila. Meron sa taas, meron sa ilalim. Plus, yung L2 naman. Yung L2 natin is 250. Okay? Tapos yung centroid nung 250 nandito. Di ba? Eh, di ba yan yung reference natin? So, ibig sabihin, yung moment arm nung L2 will be 0. Okay? And that will give us our X bar. So, our X bar can now be calculated as 125 times 125 over 2 over 2 times 125. Ay, sorry. May times 2 pala to, no? Times 2. So, para mawawala lang yung over 2. So, 2 times 125 plus 250. So, dinivide ko na. Ito. So that will give us 31.25. So 31.25 millimeters. So ibig sabihin, ito ay nasa 31.25. Okay? So therefore, we can now compute for our eccentricity. So eccentricity natin is yung buong to, 250, ma-minus lang natin to. So that is 250 minus 31.25.
And that gives us 218.75. Okay? So ngayon, kung i-analyze na natin yung mismong bracket, so kagaya dun sa eccentrically loaded bolted connection, ang mangyayari rin dito ay mahahati siya sa dalawang case or dalawang analysis. So kapag ito, nilipat natin dun sa centroid, no? Sa centroid, so ito nga yung mga wells will be subject to direct shear. Okay? And then, dahil nga ito ay originally merong eccentricity, meron ka ngayong torsional moment. So ngayon, meron ulit torsional shear. Okay? So where the torsional moment is P times E, ano? Ayan. Okay, so paano ba magre-react yung welds? So, ang pagre-react ng weld, kung mapapansin niyo sa tanong, naka-ano yan naka per mm. So, ibig sabihin, yung length, I mean yung force, will be distributed dun sa full length ng welds. So, bali ang magiging reaction dito, parang ganyan. So, yun yung reaction niya ng mga welds or nung weld. Okay, so tawagin ko tong reaction na to na Q shear. Okay? So, yun yung reaction natin due to shear. No? Tapos, dahil naman sa torsional moment, no? Kagaya sa bolts, kapag nag-drawing ka ng line papunta doon sa isa sa mga weld, yung magiging reaction niya pag ganito, no? Perpendicular dyan sa line na yan. Pag ganyan, no? Pag ganyan, yung reaction niya. So, meron siyang paikot na reaction. So, yan naman yung reaction ng due to torsion. Okay? So, ang tanong sa una, what is the force per unit length on the weld due to the if the load acts at the centroid of the weld group? So, ibig sabihin, itong number one pertains to this. It pertains to this. Okay? So, ibig sabihin, dito sa number one, ang tinutukoy niya, ano yung direct shear? Okay? And how do we compute that? So, to compute for QV, direct shear, that is just kung ano yung in-apply mo na load divided by total length lang nung weld. Kasi ang mangyayari lang, parang paghahatian ng buong weld na yan, yung force na to. Okay? So, that means we will have 300. Gusto niya naka-Newton per mm eh. So, gawin natin tong Newton. Tapos yung total length, di ba ito? 2 times 125 tapos plus 250. Okay? So, that will give us QV equals 300,000 over, what? 300 ba yun? Sorry, 100 lang pala, hindi 300. 100 lang pala yung P. 100. Ayan. So, 100,000 over 2 times 125 plus 250. So, that gives us 200 Newton per millimeter. So, ito ngayon yung direct shear force acting on each weld. Okay? So, that is number one. Our answer is letter C. For number two, find the critical force. So, the term we use is critical. On the weld group due to the torsional effect. So, dito naman tayo mag-analyze. Ito naman. Okay? So, dahil sinabi niya critical, ibig sabihin, kailangan nating malaman nasaan dyan yung critical weld. Nasaan dyan. Kasi, ang idea, guys, iba-ibang location ng weld, iba-iba rin yung reaction niyan. Okay? Bakit? Kasi di ba ang formula para makuha natin yung torsional shear is T rho over J. So actually, yung rho, okay, yung torsional shear nakadepende sa rho. Ibig sabihin ng rho, yung direct distance
Yan, rho yan, no? So actually, kapag maliit yung rho, maliit yung shear. So masasabi ko na yung shear dito maliit kasi malapit siya. So ibig sabihin, yung critical shear for torsion is actually yung pinakamalayo, no? And obvious naman dito na ang pinakamalayo would be this corner o di kaya ito, no? Whichever you will choose. Pwedeng ito, pwedeng ito. Okay? So farthest, no? So that will be the most critical. So ibig sabihin, ito yun. Okay? So yan yung i-analyze natin. Para makuha yung rho niyan, ito yung rho niya. So para makuha yung rho, so kailangan ko lang itong distance na to. Yan. And actually, ito, alam naman natin na 250 ito. So kalahati na lang yun ng 250. Which is, 250 over 2. Tapos ito naman, itong distance na to, actually, yan. Kasi nakuha na natin itong distance na to na X bar. Di ba yun yung 31.25. Okay? So itong kabila, since ang A natin is 125, so ibig sabihin ito ay 125 minus 31.25. Okay, so ibig sabihin yung raw natin ay square root ng, okay, so square root ng 250 over 2 squared plus 125 minus 31.25 squared. So our row would be square root of, okay, so that will be our row, 156.25. Okay, tapos yung torsion natin, sabi natin P times E, di ba? So 100, tapos yung E natin is ito. Okay, 218, so 0.21875 para maging kilonewton meter. So that's 21.875. Okay, so ang wala na lang dyan yung J. Ito na lang, yung polar moment of inertia. So para makuha yung polar moment of inertia, okay, so recall na ang polar moment of inertia can be calculated by adding up Ix and Iy. Yung moment of inertia about X and moment of inertia about Y. And then to calculate the moment of inertia about X, di ba ginagawa lang natin summation ng centroidal moment of inertia plus AD squared. So yun din natin kapag X, moment of inertia about X, yung distances natin is Y. Di ba? And then kapag naman moment of inertia mo ay Y, summation ng centroidal moment of inertia plus A, yung D mo naman is magiging X. So, ganyan. Okay? So, ibig sabihin, yung computation natin ng polar moment of inertia, masasabi natin na summation na lang ng Ix centroidal plus Iy centroidal plus Ax squared plus Ay squared. So, ganyan. Okay? Ngayon, paano kung weld ang pinag-uusapan? So kapag weld ang pinag-uusapan, let's say meron kang weld dito, tapos meron ka ring weld dito. Ayan. So di ba ang una mong gagawin, hahanapin mo yung centroid. So let's say ito yung centroid. Nandiyan kunwari yung centroid ng mga weld. Tapos kunwari, ang weld na to may haba na L1, may haba na L2. Okay? So ang ginagawa natin para makuha yung moment of inertia niyan, we will be assuming 1 millimeter thickness. Okay? So, ibig sabihin, yung moment of inertia nitong weld na to, no, yung Ix niya, centroidal, is BH cube. No? So, yung B mo, L2. Ang H mo, 1 cube over 12. Okay? Tapos yung centroidal
moment of inertia niya about y-axis. Okay, di ba pag y, ito naman yung axis mo. So ang naka-cube naman, ito naman. Okay, so we have 1 L2 cube over 12. So may ganyan. Okay? Tapos yung ax squared niya, okay, will be equal to yung area nito is just L2 times 1, yung area. Tapos yung x, ito. Kung nasaan yung centroid niyan, papunta dito, ito yung x. Tawagin kong x2. So bali x2 squared. Okay? And then yung ay squared niya, yung area niya L2 times 1 pa rin. And then yung y na pinag-uusapan mula dito hanggang dito. Y2. No? So y2 squared. So yan ngayon yung magiging computation natin ng polar moment of inertia nitong weld na to. Kasi i-add naman natin yung polar moment of inertia din nitong weld na to. So, kumbaga, i-combine natin lahat ng inertia ng mga weld dun sa weld group. Okay? Pero merong catch. As you can see, dahil ito, kapag kinompare natin ito dalawa, no? Ito, naka-cube mo 1 mm. Ito, ang naka-cube mo is yung length. So tama bang isipin na dahil yung length natin di hamak na mahabang mahaba compared sa 1 mm, so therefore ang value nito ay sobrang laki compared dito. Okay? So maliit ito masyado compared dito. So to make the computation a little bit simpler, ang ginagawa natin is nine-neglect na lang natin itong maliit na to. Okay? Bakit? Kasi ulitin ko, may value to. Pero pag in-add mo yan dito, kasi i-add mo eh. You know, i-add mo. Pag in-add mo yan dito, parang mawawala siya. Imagine ganito. Let's say this is 1 million. 1 million ang value nito. Tapos ang value nito, let's say 100 lang. Di ba pag in-add mo yung 1 million sa 100, yung 100 parang wala na siyang value. No? Negligible na siya. So that's why, nine-neglect na lang natin itong part na to na kung saan yung thickness yung naka-cube kasi sobrang liit niya compared dito. Okay? Kaya ibig sabihin, masisimplify ngayon yung computation natin para sa polar moment of inertia nung weld 2 to be L2 cube over 12, ito yon plus L2 x2 squared plus L2 y2 squared. So may ganyan yung polar moment of inertia nitong weld na to. Okay? Paano naman yung para kay weld 1? No? So, para kay weld 1, following the same format, ang mangyayari lang din guys, magiging L1 cube over 12 plus L1 x1. Tapos yung x1 natin is yung distance lang nung centroid niya from the centroid of the weld group. So, ito yung x1. Tapos yung y naman natin, ito naman, y1. Okay? So, x1 squared plus L1 y1 squared. So, may ganyan. Or in general, ang polar moment of inertia ng weld group ay ganito. So kung mapapansin nyo, same lang sila ng format, di ba? Kaya mangyari, summation na lang yan ng L cube over 12 plus LX squared plus LY squared. Okay? Kaya yung iba ang ginagawa, fina-factor out yung L. No? Pag finactor out niyo yung L, magiging ganito. Summation ng L times L squared over 12 plus X squared plus Y squared. So ito yung probably nakita niyo na tong formula na to before. No, yan yung polar moment of inertia ng mga welds. Okay? So kaya yun yung ginagawa. Pero nanggaling lang yan dito. Dito sa transfer formula natin. Alright? Anyway, sa case natin dito, meron tayong tatlong weld. Isa, dalawa, tatlo. So kailangan natin kunin yung J nun. No? Okay, so yung J. So yung J niya, bali, ito na lang sundin ko ha. Gamitin ko na lang to. So we will have yung L1 muna. Ang L1 ay ito yung L1. Ang L1 natin ito. 125, no? So 125 times 125 squared over 12 plus yung X or yung location ng centroid nung L1, di ba ito yung L1 eh? Ito yung centroid niya, nandyan. So yung X niya, ito.
Okay, so ano yan? So that is just 125 over 2 minus itong 31.25. 'Di ba? Kasi mula dito hanggang dito, ito yon. Tapos mula dito hanggang dito, ito naman yun. So ibawas mo lang, yun yung makukuha mo dito. Okay? So, and the value of that is, lagay ko na dito yung value. So 125 over 2 minus 31.25. That is 31.25 as well. Okay? So yun yung x nung L1. So 31.25 squared. What about yung y? So yung y ulit ay yung location ng centroid hanggang dun sa centroid nung L1. So ito yung y natin. Okay? And actually ito, no need for computation. That is just 250 over 2. Diba? That is 125. Okay? So 125 squared. Okay? Yan. Pero yung L1 natin dalawa, no? So meron tayong times 2. Kasi meron pa sa ibaba. Bali, bali ito, tsaka ito. Okay? And then lastly, itong L2. So yung L2 natin, ang length 250. So, tapos yung X niya, mula dito hanggang dito, ito yung centroid niya eh. So ito yung X niya, which is just 31.25. Tapos yung Y niya, 0. No? Wala siyang Y. Kasi pantay lang yung centroid niya dun sa centroid ng weld group. Okay? So we have 250 plus 250 times 250 squared over 12 plus yung x 31.25 squared. Yan lang. Wala na siyang y. Okay, so yun yung magiging polar moment of inertia ng weld group natin. Okay, so ang value niyan, mamaya natin, sige, kumputin na natin. So 125 times 125 squared over 12 plus 31.25 squared plus 125 squared times 2 plus 250 times 250 squared over 12 plus 31.25 squared. Okay, so store natin sa dito. So that is 6.022 times 10 to the 6 millimeter cube lang. Okay, so that is our J. So okay na. We are now ready to calculate the torsional shear. So bali, may T na tayo, T rho over J. So therefore, for number 2, mula dito for number 2, no? So for number 2, we have the shear stress due to torsion is T rho over J. So our T is 15. Gawin nating Newton millimeter. Ang rho natin ay, sorry, hindi pala 15. Ano pala to? 21.875. Okay, tapos yung rho natin, ano yan? 156.25. Okay, over J. 6.022 times 10 to the 6. Okay? So, therefore, our torsional shear stress is equal to, okay? So that is 567.58. 567.58. Actually, yung units ito, hindi megapascal. Kasi guys, ito, mm. Ito naka-Newton, mm. Ito, mm cube lang to eh. Kasi parang, kumbaga, naka per mm kasi tayo na
na length kasi inassume natin na yung thickness niya 1 mm. Kaya ito, ang units nito ay Newton per mm. Kasi cancel ito, itong dalawa. So, Newton per mm to. Ayan. Okay? So, kaya yung iba, instead na ang sinusulat dito ay shear stress, no? Actually, yan na yung yan na yung reaction niya sa torsion. Ito na yan. No? Kaya pwede natin to i-translate as Q ng torsion. Okay? So, anyway, this is our answer for number 2. Okay? So, that is 568 approximately. Alright? Now, in the last question, determine the size of the fillet weld required to resist the eccentric load P if the allowable weld shear stress is 145 megapascal. So, ngayon pinapadesign na yung size. So, para ma-design natin, kailangan natin ngayon malaman at ma-identify yung most critical weld. Eh, nabanggit ko na nga na kapag ka sa torsion, ang pinag-uusapan natin na most critical is yung farthest from the centroid. Okay? Yung pangalawang criteria, kagaya sa bolt, dapat yun din ay nearest sa line of action ng force. So, ito nga yun. 'Di ba? Pero yung bolt na yan, I mean yung weld na yan, no? Yung weld na yan, di ba ito yung weld na yan? Yan kunyari yung weld na yun, critical weld. Okay? Yung weld na yan is subject sa direct shear dahil doon sa, no? Dahil dito. Ito. Yan, ito. Okay? And subject din siya sa torsional shear na to. So, meron pa siyang ganito. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin i-combine yung dalawang yan. So, paano natin i-combine? So, kagaya sa bolts, kailangan naka-component ito. So, meron ka dapat QTY tsaka QTX. Okay? So, paano kino-compute yun? Isang paraan is kunin mo na lang yung slope nito. No? Tapos, i-component mo tong QT na to. Pwede yun. Okay? So, paano ba kukunin yung slope nito? So, madali lang yan. Kung halimbawa na ito yung centroid, ito yung critical weld, yan. Di ba alam naman natin kung gaano to kalayo mula dito hanggang dito? That is 250 over 2 or 125. Alam din natin kung gaano to kalayo. Ito yung 125 minus 31 point, ano yun? 31.25, no? So, bali, ito yan. Ito. Hindi yan. So, 125 minus 31.25. Doon nga yan. Actually, yung eccentricity, no? 93.75. Okay, so yan yung layo niya, no? So, dahil doon, ito kasi yung ito yung line papunta diyan. So, yung force natin papunta dito, perpendicular, perpendicular. So, dahil perpendicular, yung magiging slope nito ay negative reciprocal lang ng slope nito. Ano ba slope nito? So, you can just use yung 93.75 tapos yung rise mo 125. Tapos yung distance na yan, yan. So, magiging 156.25. Okay? So dahil ang slope nito, ang run mo 93.75, ang rise mo 125. So dito magbabaliktad lang. Ang magiging run mo ay magiging rise mo 93.75. Ang magiging run mo 125. Tapos yung hypotenuse mo 156.25 pa din.
Okay? Kaya ibig sabihin, itong QTY is just QT times, ano siya, Y component, no? So 93.75 over 156.25. Tapos yung QTX natin is just QT times X component. So 125 over 156.25. So pwedeng ganyan. Okay, computing ko lang yung value So para lang may reference tayo. So yung QT kasi ito eh. Ito. Store natin sa A. So A times 93.75 over 156.25. Ito na yung Y component. So 340.55. Ito naman yung X component. So 454.06. Okay? So yan, no? Yan yung X and Y component. Okay? And then ito, alam naman natin ito, na-compute natin ito kanina. Ano nga yan? Sa number 1, 200. So ito ay 200 Newton per mm. Okay? So basically, i-combine lang natin lahat yan, kagaya ng ginagawa natin sa bolt. Bali, ito, at saka ito, magko-combine. Tapos ito naman, wala siyang ka-partner. Kaya yan na yun, as is na yan. So after that, we will get the resultant. Okay? Kaya magiging resultant niya parang ganito, no? Meron kang QVY, parang ganito yung mangyayari. Ito yung QVY mo, ito yung QTY mo, tapos ito yung QTX. Tapos ito yung resultant ng weld reaction. Okay? So anyway, that is square root of QTY plus QVY squared plus QTX squared. So we have 200 plus 340.55 squared plus 454.06 squared. So the reaction of the most critical weld would be, okay, so 705.95. 705.95 mm. Okay? So that is the reaction of the weld. So bago ako mag-proceed, sir, meron bang way na makuha ko kaagad itong component without solving na lang yung QT? Meron. Actually, di ba, paano ba natin kinompute yung QT? Di ba kinompute natin yung QT using this T rho over J. So pag ako computein mo yung QTX, di ba, yung QT, mumultiply mo dito. Ano ba to? So di ba, ito, lumalabas siya yung X. X yan. Tapos ito, Y. Okay? So, nung kino-compute natin yung QTX, ito pala yung QTX, guys. Ito pala, yung QTX. Ang multiply natin is 125, which is yun yung Y. So, ibig sabihin, para nangyari lang, nag-multiply lang tayo dito ng Y over, di ba yung divisor na to, ito yung row. So, magka-cancel lang to. Kaya yung QTX natin can be calculated as TY over J. And likewise, kapag kukumpitin natin directly yung QT Y. So, ganun din. T rho over J multiplied by yung slope. Ang slope natin, di ba, na pinang-multiply ito. Ano ba to? Di ba yan yung X? So, X over rho. Ito yung rho. Kaya magka-cancel din ito. Kaya, ang shortcut, TX over J. So, kagaya sa bolts, di ba, meron akong tinuro sa bolts na kapag kukumitin mo yung component na to directly, yung T rho over J, yung rho mong nagagamitin is X. Kapag Y. Kapag X naman, Y naman yung ibang multiply mo na distance. So, yun yung shortcut. Pakita ko lang. Kung halimbawa, kung gusto mong kunin yung QTY o di T, ano yung T?
21.875 million times X. Ano ba yung X? Ito yung X. 93.75 over J. Yung J nilagay ko sa M. So kung titignan mo dito, ito yun. Ito yung 340 QTY. Okay? Para naman sa QTX, gawin mo lang tong Y. Ano ba yung Y natin? 125. Adi, gawin mo lang tong 125. Ayan. 454.05. May konting discrepancy na kasi nag-round off na tayo dyan. Okay? So that's direct way of finding the components. Kagaya lang sa volts. Okay? Anyway, now that we have the reaction, actually hindi ito mm. This is Newton per mm. Ayan. So now that we have the reaction of the most critical weld, then we can now design. Okay, so ano nga ba ang shear stress ng weld, no? So sa welds, ang idea kasi ng weld, parang ganito siya eh. Parang meron kang member dito, meron kang member na gusto mong idikit sa member na to. Ganyan. Diba? Parang gusto mo to silang pagsamahin. So para mapagsama mo, maglalagay ka ngayon ng weld dito. Maglalagay ka ng weld dyan. Yan yung weld natin, no? Okay, sa yun yung weld. Diba? Ganyan yung idea niyan eh. So ngayon, yung cross-section ng weld, meron siyang thickness. So yung cross-section ng weld na to, nakikita natin, ganito yan. Approximately ganyan yan, no? Ganyan yung cross-section niya. Yan. Okay? So kapag pinag-usapan ay fillet weld, sinasabi mo, ano yung thickness? Ito yung thickness. Yan. So yung legs, yun yung thickness. Okay? Kaya lang, kapag nag-apply ka ng force dun sa weld, halimbawa, nag-apply ka ng force papunta dito, di ba? Tapos papunta doon. So, syempre, yung weld na yan will be subject to shearing. So, yung sheared area niya, bali ito. Ito. Yan. So, dyan daw yung mangyayari yung shearing. Shearing plane. Naka-incline yung shearing plane. No? So, bali ito yan. Okay? Okay, so yung naka-incline na yon is actually assumed to be perpendicular dito. So, ina-assume na lang na itong part na to is straight line. So, ibig sabihin, meron kang parang right triangle. So, dahil ito ay perpendicular dyan, so parang lumalabas ngayon na parang ganito siya, ang geometry niya. So, ito yung thickness, tapos ito, tatawagin kong A, yan ngayon yung length, tinatawag na length of throat. Okay? And to define that, so because this is 90, tapos as you can see, ano rin tong triangle na to eh. Ano rin to, no? 90 rin to. So, dahil ito ay equal leg, so ibig sabihin ito ay 45 degrees. No? 45 degrees. So ngayon, kung kukunin ko tong triangle naman na to, kung i-analyze mo yung triangle na yan, lumalabas sa triangle na yan, ito yung hypotenuse. Ito ay 45 degrees. Kasi ito yung length of throat. So, ibig sabihin, yung length of throat is opposite ng 45, tapos yung T yung hypotenuse. Kaya yung um, relationship nila will be using sine function. Sine of 45 is equal to opposite over hypotenuse. Kaya lumalabas yung length of throat ay equal sa sine 45 times thickness. Tapos kapag kinumpit mo yung sine 45, ang value niyan 0.707. Kaya sa mga design sa NSCP, merong 7.707 times T. Yun yung length of throat. Okay? Kaya ang magiging area ng shearing plane, no? Yung area niyan ay equal sa length of throat times kung gaano man to kahaba.
Kung gaano man yan kahaba, tawagin nating L. Yung haba ng weld. So, A times L. Kaya ngayon, lumalabas yung length of throat ay 0.707 thickness times L. So, yun yung area ng weld, shearing area ng weld. Okay? Kaya ngayon, kapag may stress yung weld, no? So, magiging stress sa weld ay equal sa force divided by yung area ng weld. So, ang area mo ay 0.707 thickness times L. Alright? So, ganyan siya. Okay? So, ngayon, sa case natin, dapat daw hindi ito lalagpas dun sa allowable weld shear stress. So, ang allowable weld shear stress na binigay ay 145 megapascals. 145 megapascals. Okay? So, dapat hindi siya lalagpas. So, ngayon, ano ba tinatanong? Ang tinatanong, ano na yung required thickness? Ito. Ano yan? Okay? I-design natin yung required thickness. Pangalawa na kailangan natin maintindihan is yung nakuha natin na reaction na to, ito, ito reaction na to. Actually, dahil sa units siya na Newton per mm, actually na yung force per unit length. Okay, bali ito na yan. Yan na yung reaction ng weld. Okay? So, therefore, ito na yan. So, ilalagay ko na dito. So, 705.95. So, 705.95 divided by 0.707 times thickness should not exceed 145. So, ibig sabihin, yung thickness natin should be at least 705.95 over 0.707 times 145. Okay? And that gives us 6.89 mm. Okay? So therefore, we will choose 7 mm. Okay? So here, our answer would be letter D. So kailangan yung thickness nung or yung size ng fillet weld ay hindi pwedeng bumaba ng 6.89 mm. So ibig sabihin, we will choose the next higher, 7 mm. Okay? That's how we analyze welds, no? So, just a recap, sir, bakit yung analysis natin naka per mm? Kasi nga po, kapag weld, kailangan nating malaman kung saan dito sa lahat ng weld na to yung pinaka-critical. So, parang ang ginawa natin, kumuha lang tayo ng 1 mm na thick na length nung particular particular portion na yun. So, yun lang yung inanalyze natin. So, sir, bakit yun lang? Kasi nga, yun yung critical. Ibig sabihin, wala nang mas lalaki pa sa stress na nararanasan nito dun sa buong weld. So dito, may stress dyan, pero maliit. Mas maliit kumpara dito. Kaya dahil ito yung may pinaka-nai-stress, siya yung magkocontrol ngayon nung capacity nung weld group. Kaya siya lang yung ginamit natin for our analysis. Okay? So the analysis is just similar to eccentrically loaded bolted connection. And that's how we solve this problem.